I'm standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making no. Sun is shining, sky so blue. Feel the ocean, just me and you. Sandy beaches, waves so high. Summer love, let's touch the sky. Dance, dance in the summer heat. Feel the rhythm, move your feet. Sun and sand, it's so sweet. The summer days can't be beat. Palm trees swaying, breeze so light. Party all day, dance all night. Feel the sunshine, feel the glow. Summer vibes, just let it flow. Dance, dance in the summer heat. Feel the rhythm, move your feet. Sun and sand, it's so sweet. Summer days can't be beat. Trees swaying, breeze so light. Party all day, dance all night. Feel the sunshine, feel the glow. Summer vibes, just let it flow. Dance, dance in the summer heat. Feel the rhythm, move your feet. Sun and sand, it's so sweet. Yo, Trip lang, trip, pakinggan nyo to. trip, bakit? Trip, Trip lang. trip lang. Halika na naramadali ng tadaga. Pangako pagkatapos humihinga ka padali na pare magliliwanag na kung di ka sasabay maiiwanan ka. Ang isip ay wag na gawing pangdalawa, dahil isa lang ito. Ang gusto lang naman ito ay maging masaya. Para di ka mabato ay iwasan mo kung pananatili sa isang lugar. Ibig ko sabihin ay huwag ka papasakop sa takot, wag ka papasakop. Kapag nangate, di ka matito isipin mo. Hinipan sa lahat ng karanasan mo dito sa mundo. Bilang tao, ganoon pa rin hindi nagbago. Pinakamasaya yung di pinlano. Kasi pag di mo pa alam, pero exciting naman. Yeah! Sumabay lang sipat na ng bahala. Oras na subukan ang di pa nagagawa. Minsan lang kaya magpapakaligaya. Mag-enjoy, magsaya, walang mawawala. Yun, abutin natin yung poste yung. We will never spend too much time in one place, so you get to see everything. Yung kalahati sa harap, 4,000 Pilipino, 91st Philippine Scout Coast Artillery Regiment. Maximum accommodation, 8,000. Kinawayan noong 1915, 111 years ago, ang design hurricane proof, walang hollow blocks. Lahat precast materials, reinforced concrete. Semento at bakal galing pa sa Amerika. Nakakatawa naman, Amerika dati, Volta Cement from Japan, Asano Cement. Kasi pati pa sila nung construction years ang kaaway ng Japan, Russia. Amerika naman sold to Japan scrap metal. Yung kapag ginawang bomba, ipinalit din sa Amerikano. Hindi na sila pati. Now we could add a new building, restroom, gift shop, museum, or hotel. Barracks Although pala it's yan, barracks. regional, will not be repaired, destroyed, or restored. Ganyan siya iniwan ng gera 85 years ago. Tandaan nyo, 2 beses pinombayan ha. Pinombayan ng Hapon 1942 nung nilulusot, invasion ng attack. Pinomba din niya ng Amerikano 1945 nung binabawi na liberation. Frankly, America did more damage during the retaking. Ganun din ang nangyari sa kanila nung carpet shelling of Intramuros. Sabi nga ng Amerikano, we were pissed off when we came back. Walang basag na salamin ang bintana nating kapis. May mga litrato niyan sa
ng kanyon, naging advance. To the far right, gunpowder room. Ito naman, shell room, cartridge room, generator room. Yung pader 3 feet, yung bubong 8 feet na buo semento designed to be bomb-proof. Yung mga sira at butas, hindi tama ng bala yan. Pag warak yung sahig, a bomb drop, boom, damaging the floor. Fragments or shrapnels yung ricochet, making holes and other damages. It was suicidal to be anywhere out here in broad daylight then. Pag hinawakan nyo yung kanyon, mainit pa yan, kasi kanina nakabilad sa araw. Tapos may CR doon, you can drop your bombs there. Sige po, let's have 7 minutes here. Flashlight, videoan ako. Meron ka din isa, John. Yung release ng trend original from Tranvias Electric Trains from Philadelphia. Pasukin muna natin ito. Nandito na tayo eh. Ito sa taas nakasulat shell room number 2. Yung mga bala na nakasabit sa rails, pagdating sa dulo, they will roll them to a shot rack na may gulong yan. Tapos itutulak sa likod ng kanyon, 8 men with a big cotton bud stick will ram the shell in. Okay, let's see what's inside. Yung mga makikita nyo ng ibon mamaya, ibon yung magpugan na ibon. Puga ng ibon to. Pugat ng ibon daw. Yeah. So, dyan nakasabit yung mga bala. Dito daw nakasama. Okay. Pakita ko sa inyo yung mga pugan na ibon dito. Ayun, marami sila. Pasok ka. Ito. Bird's nest or swallow. Ito yung binibenta, di ba? Mahal. Supposed to be yung kulay puti. Ay, puti ba? Brown siya eh. Yung mahal yung puti. Yung puti yung mahal yung binibenta. Yung puti. Ang galing nila kasi yung bahay. Sila pa pa ng bahay nila. Nakilig ko na ibon. Bird's nest. Baliw sa sayaw. Ayun. Swift net or swallow. Bakit sabi ko? Baling sa sayaw yun. Pero yung puti na bird ang galing. Mahas Mukha kasing paniki eh. Ito naman sa kaliwa, yung maliit na kwarto ng Alian. They have telephone, radio equipment for flooding communication and coordination. Pasok tayo sa loob para makita niyo yung original signage. So, syempre, niligo sa taas. And then yung hands off and quiet kahit saan yan, military discipline. Chief of section, master phone, command, flash. Oh. Andito pala ano nila, no, sa ano talaga. Doon naman tayo sa kanyon. Patayin mo muna yung flashlight, conserve battery. Hindi ko muna tayo. Ito namang ano. Generator room. Oh, generator room. Exhaust. Ito, mounting na lang natira. So, imagine nyo this was completed 1913. Ang gera, 1942. After completion, 30 years siyang hindi ginamit. Bago nag-gera. So, they cannot see the target from here and the target cannot see them. Maganda yon. The spotters were on the nearby islands triangulating and communicating by phone. First shot, reference miss, and then may tatawag, they will adjust and fire again. The commanding officer was Major Marcelo. He knew surrender was coming. He ordered his men to rip off the phone from the box so he could not receive orders to surrender. Nandito tayo, basahin natin nasa harap ng kanyon at the mouth for nozzle. Ito, nakasulat sa harap, sa mouth. Nozzle. 1890 model, manufactured 1903, Waterville, New York. Effective antiques for World War II. Pero nakita nyo, may tumamang bala rito, that was May 2. Nag-crack na yung barrel, hindi na siya magamit. The same day, tinamaan din yon. Pero tignan nyo sa loob, it made a dent. Sabi sa akin ng mga engineers Ang na lakas hinawakan siguro ko, niya, malakas. Bethlehem steel, this thick, you can crack or split the barrel in half, not make a dent inside unless the barrel was red hot during impact time from continuous firing. Picture kayo, sige. Picture mo din ako. Topside link parade grounds na naging drop zone ng American paratroopers retaking in 1945. Ito ang topside or Mylong barracks before and after the war. Wow!
Let's have some time for pictures po. Maybe mga 5 minutes po. Pwede ka dito mag-golf pan. I know, sinabi mo. Yeah, Pang-golf ba yan? Ano yung hayop sinabi mo. Kambing. Kambing na dito ka pala sa... Alam mo tawag sa maliit na kambing? Dito. Kapiranggo. Kapiranggo. Wow. Pasok, pasok. Hindi kayo magpipicture dyan? Sige mo na kuya. Sige po, bahala kayo. Hindi ka pwede ko Bawal ba pumakyat? Yun yung makikita nyo mamaya sa Japanese Memorial, yan yung Buddha. Kasi pag nasa Buddha tayo mamaya, makikita nyo naman yung Memorial Plate. Pagkaba po tayo rito, papunta tayo sa Memorial, Museum, CR, and then doon na po yung bus mag-aantay. Ay, ako hindi. Nabura na. Pagkikita lang mamaya. Pinicturean ko naman eh.
spatter marks tell you where the bombs are dropping, where they came from. Boom! Pag ganun yung bomba. At ang rooftop ganito ang design para you don't have rainwater standing still. Iwas lamok. So bomba ito kuya? Katawa Yes. na bomba? Sa kanan, alternate ka. So nung invasion, nasa mga 1,000 pound bombs pa lang ang ginagamit. Yung malalaking butas, more intense, retaking na yun, 1945. Bumalik yung Amerikano, meron na silang na-develop na 2,000 pound bombs. Sige, pagdating sa dulo, kanan. Pagdating sa dulo, kanan, go. Pag kanan nyo, umarap na kayo ng exit from there. Sige, makakahanap kayo ng exit Bitches, dyan. kaliwa to eh. What the freak? Kanan. Bitches. Watch out. Penny. Ano ba yan? Saan? May bullet no? Tama na mga bullet yan. Tama siya ng bullet. Tama ng bridge. Tama pala ng bridge. Aray! Ay, kuya. Daming dahon. Maganda. Hello. Balik uli dito. They continue to treat the sick and the injured. Walang lalaking nurse nung araw. Ang tawag sa kanya, foreman, hindi nurse. Ngayon, tinuro ko yung tatlong kuweba sa gilid ng island kanina, di ba? Kasama sa Japanese version yun. Pag nagmangkakapaikot, makakabilang ka ng 80 Japanese caves sa shoreline, takuan ng suicide boat. 17 foot long na bangka na gawa sa kahoy, 250 kilong dinamita sa harapan, 745 Japanese Navy suicide commandos ang nandito doon. Kapag suicide airplane, kamikaze, divine wind, godly wind. Ang suicide boat, Shinyotai. Shinyo means shake the ocean. Yung Shinyo tayo nakapagpalubog ng 2 American support ships sa Bataan nung retaking in 1945. And aside from those 80 Japanese caves sa shoreline, sa gubat din, mga nasa 200 na lungga ng Hapon. Foxholes or ambush positions, 200 and most are yet to be reopened. Hindi na namin alam kung saan bumalik na gubat na wala na. Kasi bumalik Amerikano, retaking, titirahin niya palog ng flamethrower. Each ng dinamita o granada, collapsing the entrances, burying the Japanese alive inside. An estimated 500 Japanese were buried alive inside their own caves. Some foxholes extensive with 6 or 8 openings, pagdating sa daw natin ko sa riyan kagad. Yung iba mababaw lang with 1 or 2 openings. Yan na yun. Nagkontrol na yan. Ay, medyo kuman mo na, mas maganda yun. Pinamahato, kanina. So, 18 Japanese caves sa shoreline tago ng suicide boat. Again, sa lugar, nasa mga 200 yung mga foxholes ng Hapon. Itong pakikita ko sa inyo, mababaw lang, only has this one opening sa kanan. Yan, foxhole ng Hapon. And 3 months ago lang, nagkaroon ng landslide, it reopened partially another one. Ito po, tingin sa baba sa kanan. Hindi ko pa napasok itong isang to. Kasi malaki tiyan ko di ako kasya. Pero si Joanna po kasya. Raise your hands if you want Joanna to go in there. Hawakan namin pa mo. Tingin sa kanan, sa shoreline, isa pang Japanese cave, taguan ng suicide boat. Nang pupuntahan natin next, Japanese Memorial pays tribute to the battleship Musashi. Yung Musashi pinalubog sa Siberian Sea, October 24, 1944 during the Battle for Leyte Gulf. Classic, alam niyo ba, Battle for Leyte Gulf is the greatest naval conflict in history. Pantagin mo, 300 warships nagpakpakan for 4 days kasagsagan ng bagyo. It is also the birthplace of the kamikaze airplane. Doon ang ginamit ang suicide airplane, Battle for Leyte Gulf. Sa kanan
dyan 40 feet below the sea to get a wider and a more solid foundation. Perimeter wall, they vacuumed all of the seawater out. 5 years gumawa ang Amerikanong building na mukhang forward half ng World War I battleship. Ito Dati kami pa din nga, panahon nila. Meron na talaga. Meron, di mo namin siya. Kaso wala silang babae. Kung nangyayari, cook nila yung mga Becky, mga foreman. Pero nung panahon yun, Pilipino, Amerikano. Itong main tunnel na i-open lang 1976 na. Redeveloped in 1988. Nung unang sa kanan ng opisina ni President Quezon, kaduktong ng underground hospital medically necessary. Kasi si Quezon may sakit ng tuberculosis. Darkness, humidity, lack of fresh air, wala ang kanyang sitwasyon. Pinadala siya sa Amerika bago sumurrender, hindi natapos ang gera, namatay siya sa Saranac Lake, New York in 1944. Bago mag-pandemic, merong lights and sound show. Pinakikita rito, Quezon arriving with the family, Christmas Eve mass was held here habang nagkakabombahan sa labas. Hindi na na-reopen ulit yung show simula nung pandemic. Sabi, nung nasa topside tayo, makikita niyo yung balita namin. Yun yung kabilang tulong nakikita niyo. Nandun yung rock slide, kaya hindi tayo makakatagos sa ating meeting. Ito naman sa kanan, during the show, may simulated bomb explosion. The tunnel will appear to change, smoke will come out, a flash of light, and a big bang. Pero ito yung original underground hospital section. Pag tinagos mo yan hanggang sa dulo, makakarating ka doon sa north entrance na tinuro ko. Bago ka makarating sa dulo, meron ulit 12 sanga, kaliwat kanan, magkakaduktong to accommodate 1,000 hospital beds. This one? So nakikita niyo sa dulo, may maliit na butas, di ba? That's for airflow or ventilation. Pero pag dumating ka sa dulo, yumuko ka, kumanak ka, makakalabas ka rito, same with the other side, magkakaduktong sa dulo yan. In particular, ito yung dating opisina ni General George Moore, Harbor Defense Commander na taga Texas. At that time, ito sa rule for General Moore, if you're not from Texas, you are not allowed to enter this office. Unless you outrank him. Ito yung original opisina ni General MacArthur. Pero sa show, kunwari, ito yung underground hospital, pinapakita, doctors, nurses, and soldiers helping each other out. Sa kaliwa naman, may screen panel boards kasi during the show, merong documentary footages na pinapakita niya. Nung si MacArthur pinapuntang Australia, tinawag niya si Wainwright sa Bataan. Dito ka na sa koridor, I'm leaving the chain of command to you. Eh si MacArthur, mayabang, may ego, ayaw niyang isipin ng mga tauhan niya na susurrender ang koridor, tatakas na siya. Sabi niya kay Wainwright, make it clear to all the men, I am leaving upon repeated orders from our president. Nung ceasefire order binigay, yung mga tao sa koridor, lalo sa loob na maling tunnel, hindi alam kung ano mangyayari sa usapan. They took time drinking whiskey, playing poker, dancing with the nurse, and listening to old music. Ito yung bar nila dyan. San Miguel. Ito yung 3 years of Japanese occupation. Koridor was called Homashima. Thomas Island. Oh, Japanese. Artillery nila. Ito na yung last part of the 30-minute show. Sabi, after the reading, bumalik si MacArthur ng koridor to raise the flag on topside. Sabi ni MacArthur, I see the old flagstaff still stands. Have the troops hoist its colors to speak. Let no enemy ever hold them down. And then lupang hinirang. So tignan nyo daw, warak na yung bubong kasi sa loob ng pasabog, revealing pa yung maling tahil. 300 feet of rock sa ibabaw niyan. Tapos yung itim na mancha, ano yan, original abo ng gasolina, soot from the gasoline. Pagdating sa dulo, pwede kang kumaliwa, pwede kang kumanan. Pero ito, pag diniretso mo, hanggang sa dagat yan. Bago ka makarating sa dagat, meron ulit 12 sanga, kaliwat kanan, magkakaduktong sa dulo again. Daming daan. Tunnel. Mamaya pagkabas natin, pag-aralan niyo yung mapas na labas.
Itong main tunnel reopened in 1976. Redeveloped for the show in 1988. Ito ang itsura ng main tunnel right after the war. Ganito ang itsura niya lang. Hindi kasi nga pag lupang hinirang may show para lumilipad yung Philippine flag. Tapos yung iba sa katulad dito nakakahoy. Itong kahoy dinagdag after the war to prevent further damage. Pero bakit bumagsak ulit? Kasi meron pa ng Japanese na nalibing, natabo ng buhay with live grenades in their hands na nahila na yung pin. May explosions pa after the war cleaning the tunnel at ang Hapon mahilig sa booby traps. Kung ano nakalibing dyan, nandiyan pa rin hanggang ngayon and the more you clean it, lalong guguho yan. Ano sila takot ka sa multo? Hindi, ang laki kasi parang gumawa yung ulo ko doon. Kasi may mga aircraft. Itong dalawang huli sa kanan, ano yan? Tangke ng gasolina. Pag in-explore mo yan, in total 20 gasoline tanks, each with a capacity of 8,000 gallons. Ngayon, ang overnighters, sa gabi bumabalik ng tunnel. Naka-helmet at flashlight, papasukin lahat ng sanga kaliwat kanan. Pakikita kung gaano kalawak ang malita tunnel, mahigit 1 oras. Importante yung helmet. Kasi may mga lugar na yuyuko, gagapa, makikita dito sa side na to, isang sarako sa may mga buto pa ng hapon. Pero nothing intact, ipasabi ng dinamita, hand, a foot, a jaw, or a leg. Tawag yan daw book something. Pag ako nagagawa ng underground hospital ko sa gabi, bigla ko pinapapatay natin, ilaw, ganun gabi ito, you cannot see the hand in front of your face. And for 10 seconds lang, sasabihin ko, habang walang ilaw, let's move forward. Babangga ka sa pader, huwag ka sa sakalo, hawatan ka. Yung mga driver